Magandang araw po mga boss. Ito muli daw Arman dito sa mga tao. So, babalik sa isa naman pong vlog. So, meron lang akong i-share sa inyo mga bossing. So, tara, let's go. So, ito nga yung gagawin natin ngayon mga boss. So, itong ating unit. Itong ating ADB 160. So, after 1 year na paggamit na 1 year na ginamit natin. So, ano ba yung unang parts na pwedeng masira o pwedeng palitan. Bukod sa belt, syempre belt, brake pad, yan, yung mga common kasi mga wear and tear na mga parts yan, lalo yung brake pads, belt, yan, mga flyball. So ito, tulad nito, ang issue nito yung kanyang ball race, yan, yung kanyang ball race yung tinatawag na bearing sa manivela. So, common issue, nagkakaroon siya ng nagkakaroon ng gitna, gumigitna siya, nagkakaroon ng kanal. Ayan. So, ito nakukuha sa mga lubak. So, bakit nasisira yung mga ball race? Siyempre sa lubak, wala nang iba. Dahil sa mga lubak, yung rough road, hindi masyado yan. Mga malalalim na lubak talaga. Yun talaga minsan pag nadaan kayo, mapapaganon ka na lang. Oh my G, gano'n. Sana walang nasira. Yan. So, katulad dito, mapapasin nyo, gumigitna siya. Oh. Ayan. Ayan, diba? Gumigitna na siya. Ayan. So, mararamdaman nyo to pag nagdadrive ka, halimbawa, straight lang na pagmamaneho, mapapasin nyo parang gumagano yung manibela, parang malikot. Baga, may nararamdaman kayo parang may lumalaban o kaya gano'n, kung sana lang siyang parang hindi maganda, hindi smooth yung pagmamaneho. Parang gano'n, parang mapasin nyo parang lumaan yung manibela. May nararamdaman kayo. Kasi pag straight ang andar natin, siyempre naghahanap yung motor natin, naghahanap ng center of gravity. Kumbaga, yun yung pinakagitna. So, nangyari niyan, siyempre habang umandar, yung manibela, rin, kahit paano, hinahanap niya yung pinakasentro. So, nangyari, pag may tama na yung natin, yung ball race natin, mararamdaman natin yun na parang lumalaban. Ayan. So yun yung papasin nyo, parang bakit lumalaban yung manibela, diretso naman yung andar, lalo pag liliko. Ayan. So ito tuturo ko sa inyo mga boss, paano yung basic natin na pag-install. So the old fashioned way. Siyempre, gagamit tayo ng yung old way ng pag-install. So matagal ko nang ginagawa to at hanggang ngayon pa rin naman ginagamit ko. So marami nang nagsulputan na marami ng mga lumabas na yung mga kanya-kanyang yung may mga special tools, yan. May mga puller, may mga installer. So ito yung ginagamit natin, old fashioned way pero safe pa rin naman at kumbaga para sa akin okay naman ito pa rin ginagamit ko na kumbaga sa dami ko na lang kinabitan ng ball race. Wala naman mga naging issue o wala naging problema. So ito ituturo ko sa inyo mga bossing kung ano yung ginagamit natin na mga basic tools lang. Right, so papasin nyo yung ginagagamitin pa rin natin yung original. So original, genuine pa rin yung gagamitin natin. Pag-install halimbawa ito yung bago, so ikakabit yung pataas yan, kailalim. So igagamitin nyo rin yung pinagtanggalan. Yan, so ganyan din. So, yan. So ito yung gagamitin nyo para ito yung pupukpukin. So kailangan nyo lang ng para may lapat lahat, gagamit kayo ng bearing. Yan, katulad itong bearing na to, ito yung pupukpukin pataas. Yan, pag ganun. Yan, kaya mayroon tayong bearing dito. Ito rin ginagamit natin kasi pag ikinabit to, kailangan ibaon ng todo. So kakapusin dahil hindi kakayanin ito kasi medyo manipis pa. Kailangan pa ng bearing. Yan. Yan. So yun yung technique natin pag nagkakabit ng ball race. So although sabihin natin, kasi nga papukpok yan, baka masira. So, depende nga po yan kung paano nyo i-install. Paano i-install yung, yan, lalo na itong mga part na to. So, depende po sa technique nyo. Technique natin, wag lang gagamit ng flat screw. Kumbaga, gagamitan nyo ng flat screw, pupukpukin, sisinsilin. So, yun ang hindi maganda. So, gamit lang kayo, maging pinagpalitan pa rin. Yan. So, huwag kayong matakot na, kumbaga, hindi porket na hindi gagamit ng special tools. Kumbaga, kasi nauso na ngayon. Siyempre, alam niyo naman sa social media. Dati ba may ginagamit na ba? Wala pa namang ginagamit dati.
wala namang ginagamit na special tools. Kailan lang din ang labasan yan? Lately na lang din yan. Halos last year lang o mga recent ano lang. Kumbaga bago lang talaga. Dati wala naman special tools sa ginagamit. Ang ginagamit lang talaga special skills, special idea. Yun lang ang ginagamit natin pag i-install. Wala pa naman dating ganun, yung mga ganun, yung mga katulad nyo, yung mga nauuso. Siyempre nagba-viral na ngayon yan sa social media, yung mga tools na ginagamit. So yun lang naman, share ko lang ito. So, babaklasin ko na to kasi nga medyo mahaba baklasan ng mga lalo ganito, mga ADB 160. Napakatagal po ng baklasan yan. So, babaklasin ko na. So, papakita ko lang kung paano. Kumbaga, medyo ipo-forward na natin, fast forward natin yung pagbabak. Alright mga bossing, so ito, nabaklasan natin. So, grabe, napakaselan magbaklas ng kahan ng ADB. So, kaha pa lang, tagal na, bago natin matanggal yung manibela. So, ito, tinira ko lang yung tipos. Pakita ko lang sa inyo kung ano ba yung dahilan, bakit naglalak. Ayan. Ilawan natin. So, makita nyo, ayan. Ito yung tigas, di ba? Ayan. Oh, tigas na. Dapat yan smooth. Tsaka humigit na. Ayan. So ganyan ganyan nakaganit yan. At kumbaga yung mihinto pa sa gitna. Ayan, katulad yan. Mas madali malaman pag maano talaga na matigas na. Ayan, katulad yan. Halos hindi mo magalaw. Ayan. Partida kasi pag nakabit yung manibela at saka yung gulong medyo may bigat. Kaya hindi masyado pang kumbaga hindi mo masyadong ramdam pa yung lock niya, yung bagay naglalak yung T-post. Yung katulad dito, ayan, kita nyo. Halos, yumayanig na. Baga, pag ginagalaw ko. So, babaklasin ko lang to. Tapos, papalitan na natin ng bagong ball race. So, pakita ko lang yung mga technique yung ginagamit ko pag nag-in. Okay mga master, so naikabit ko na yun, yung pangilalim, partial. Partial pa lang yan. Hindi pa yan yung pinaka-fix. So, ang gagawin natin yung tekniko dito para may pasok ng maigi yan. Para may pasok ng maigi, ang ginagawa natin to, yung pinagtanggalan din yun ang gagamitin natin, yung tinanggal din natin kanina, yun din ibabalik natin para pabaliktad ang lagay. Ayan, pag ganito, diba, ganyan yung position niya. So pag ganito naman, ayan, pag ganyan, tapos yung ginamit natin kanina para pukpukin siya palabas, ito yung part din ng sa ibabaw ng ball race, ito ilalagay din natin yan, ikakabit natin para mamaya pag naikabit na, yun naman yung pupupukin natin palabas para matanggal naman to. So, mangyari lang dito, tutulong lang to para may pasok natin ng maigi na pantay. Yan. So, para may ano natin na hindi tayo gagamit ng flat screw. Kasi ngayon iba kasi ginagamit dito flat screw, tinitira dito. Kaya, yun yung iba, kaya ayaw ng papukpo kasi nga. Ang ginagamit ng iba kasi is flat screw yung ginagamit. So, ito yung ginagamit natin, same lang din. Yung ball race lang din, ibabalik natin. Tapos mamaya, tatanggalin lang natin. Pag naipasok na natin, kumbaga na-fix na natin sa pinaka tamang posisyon tong lower part ng ball race mga boss. Okay mga master, mga bossing, so ito, naikabitan natin yung T-post, yung shock, yung gulong. So ito na yung kinalabasan ng replacement natin ng ball race. So tingnan natin kung goods na, kung hindi na siya gumigit na, hindi na siya nag-i-stack up. Lagyan natin sa gitna. Okay. So yun na. Kabilang side. So smooth na rin. Hindi na katulad kanina na pag ginana po lumalaban. Ngayon smooth na ang paling. Kabili. Okay. Bila. Okay. So hindi na siya gumigit na. Ayan. Kanina kasi pag inaano natin ganun, humihinto sa gitna eh. Ayan. So ito okay na. So siyempre although okay na yung pagka-install, wala na yung bagay hindi na siya gumigit na. So
So ang pinaka ano pa rin to, test drive natin. So doon natin malalaman kung okay yung yung ginawa natin, kung walang problema. Doon natin malalaman kasi sa test drive kung wala na siyang ano, hindi na siya umihinto. Yun malalaman na lang natin kung meron siyang knocking. Isa kasi kung may lagotok, baga doon natin malalaman kung okay, kung wala siyang lagotok. Sa test drive natin malalaman yun mga boss. Alright mga boss, so ito, test drive na tayo. So check natin kung all goods ba yung ginawa natin dito sa ball race replacement ng ADB 160. Tara. So one hand lang gagamitin natin. So hindi ko gamit yung action cam. So gamit ko lang cellphone. Okay. So inunahan na tayo. Okay. So smooth naman. So paliko. Smooth naman, walang ano. Hindi siya kumakabig. So dati pag mabagal nararamdaman ko parang lumalaban pa. So, ito sa ayun, kanan tayo dito. Okay, ayun. Ayan, oh. Okay, so all goods. So check natin kung may lagotok dito, medyo malubak dito eh. Okay, yung preno. Ayan, ganyan. Pag preno kasi bigla may lumalagotok kayo. Pag halimbawa, preno kayo, biglang preno, tulad dito. Ayan, wala. So, basta nyo, binipreno ko sa mga boss. So, okay, wala. So, no-hand. No-hand pa yan. No? So, kasi medyo delikado. No-hand. So, ito, pababa. Alright, so kita nyo, okay na okay. Okay, so yun na. Balik na tayo. So, all goods na yung ginawa natin dito sa ball race. So, pasin nyo, hindi na maganda na yung handling niya. So, hindi lumalaban. Kumbaga, hindi pumipigil. Parang ganun. Tapos, kasi nyo, nakapag-no-hand pa ako. Nung dati, hindi ako nakapag-no-hand dito. Ang nangyari, lumiliko siya ng ng pakanan. Yung pag binibitawan ko yung manibela. So kanina nakita nyo no-hand yung pababa dito sa amin okay naman, all goods, baga diretso yung takbo niya. Sila mga boss, sinare ko lang tong ginawa natin sa ball race replacement ng ADB 160. So right tips sa atin lahat, sa mga may problema sa manibela, mag-chat lang ko kayo kung gusto niyo magpa-schedule o magpagawa ng inyong ball race sa inyong mga motor mga boss. So right tips sa atin lahat, ito si Doc Arman, bye bye.